Good morning, nagbabalik po ang inyong taga-wasto, Sergeant Glenn, isa akong correction officer at isa rin po akong registered criminologist. Ngayon po, continuation tayo sa usapang baril. Okay, pag-usapan naman natin yung edad. Ang sinasabi po ng R18591, at least po 21 years old yung pwede pong magmay-ari ng baril. At the time po yan ng application, at least 21 years old kayo. So paano naman po yung mga 100 years old? Pwede pa rin po ba? Kaya ang sagot po dyan ay opo, pwede po yun. Okay? Pero po, dapat po kaya pa nilang magbasa at magsulat dahil po meron tayong neuro and psychiatric examination. Handwritten po yun. Binabasa, sinasagutan at ini-evaluate. So dapat po kaya pa nilang magbasa at magsulat. Pangalawa po, dapat kaya pa nilang mag-manipulate ng firearms. Okay? Kahit po sabihin natin na nasa lampas 100 years old na sila, as long as po kaya po nila yon. Dahil wala naman pong age limit dito. Okay? Wala naman pong sinasabi na 21 years old until 60 years old. Wala pong age limit. As long as po, yun nga po, kagaya ng sinabi ko, kaya pang magbasa at magsulat at mag-manipulate ng firearms. Okay, additional po, 21 years old at dapat po hindi po siya masasabi nating disabled o mayroong disability. Kagaya po ng walang mata, walang mga kamay, hindi po siya papayagan ng hindi po siya pinapayagan ng batas na magmay-ari ng baril. Support po dyan doon sa section 26 na yung mga nagmamay-ari ng baril kapag namatay or in time ng disability. Okay, psychological man yan or unable to manipulate the firearms dahil nga paralyzed, for example, naputulan ng kamay or nabulag. Ang sinasabi po dyan ng batas, kailangan pong isurrender yung firearms. Failure po to surrender, failure to report, ay meron pong kaukulang parusa or kaso po yan. Meron po yung penalty at imprisonment. So, in general po, dapat po siya ay physically and mentally capable. So, malinaw po tayo doon sa edad. Okay, ang susunod naman po ay patungkol sa trabaho. Okay, so dapat po ba ang isang individual na kukuha ng baril ay dapat po ba may trabaho? Okay, ang sagot po ay opo, dapat po may trabaho. Dapat po may trabaho tayo at may kinikita tayo doon sa trabaho natin. So ang tanong, magkano po ba dapat ang kinikita para ma-approve po ang kanyang application? Ang sagot naman ay wala pong sinabing amount. Ang ibig sabihin po ng batas dito, dapat po mayroon tayong source of income. Dahil alam naman po natin na ang pagkakaroon ng baril ay medyo magastos po. Marami po tayong mga babayarang mga requirements na i-comply. Maglalabas po tayo ng pera dito at medyo magastos nga po. At pangalawa pa dyan yung mga yearly na mga renew. So may bayad din po yon. Kaya po nire-require ng batas na dapat po ang isang individual ay mayroon pong hanap buhay o mayroon pong source of income. So yun na nga, dapat mayroon tayong income. Pangalawa, yung income natin, dapat to may proof po tayo doon sa income natin. Kaya marami po sa ating mga Pilipino na may mga pera sila, malakas silang kumita, pero wala pong proof of income. Okay? Walang payslip, walang income tax. So, importante po yon na mayroon tayo nun para po support po yon doon sa i-declare nating kita or income. So, kung may plano po kayong kumuha ng baril at wala po kayong proof of income, well, unahin nyo po muna yan. Magawan nyo ng paraan paano po ninyo marehistro yung mga business ninyo, yung mga trabaho ninyo, para po mayroon kayong proof of income. Isa po yon sa pahanapin, no? Isa po yon sa mga documents na kailangan nating isubmit para po ma-approve yung ating application. Okay, so yung mga foreigner po ay hindi po pinapayagan ng batas na magmay-ari ng baril. Okay, only yung mga Filipino citizen. Yung mga nakapag-asawa naman ng foreigner, hindi rin po nawawala yung kanilang pagiging Filipino citizen. Basta po, in general rule, only Filipino can acquire a license to own and possess firearms. Yan po ang sinasabi ng R18591, only Filipino citizen. And panlast, allow ba ang babae kumuha ng LTAP o magmayari ng baril? Ang sagot po ay yes. Open po, no? Mapababae o lalaki yan, open po yan.
or sa LGBTQ, pwede po yan. As long as po qualified sila. I-compress lang natin lahat. Sa citizenship, only Filipino citizen lang po ang pwedeng magmayari ng baril. At least 21 years old na physically and mentally capable. Pagdating naman po sa trabaho, dapat po mayroon tayong proof of income. And last, open po, mapababae o lalaki, pwede pong mag-apply. So hanggang dito na lang po ang ating video patungkol po sa continuation ng ating topic na patungkol sa pagkuha ng firearms. So hanggang dito na lang at marami pong salamat sa inyong oras. Have a great day.